Magandang araw muli at ito ay ang Voice of Impact, Part 2 ng serya ni Liza Bagulayan. Sa episode na ito, ibinabahagi ni Liza ang kanyang pamilya, kanyang mga pinagmulan, at ang kanyang family background. Sa pagkukwento ng kanyang pamilya, maliwanag na nagsasalaysay kung gaano kalalim ang kanyang koneksyon sa kanila at lumilitaw ang di mabilang na pagmamahal sa kanyang pamilya na sumasalaysay maging sa kabila ng kanyang mga ambisyon sa politika. Ngunit, ipinapakita rin niya na kayang-kaya niyang pagtambalin ang dalawang ito, ang kanyang pamilya at ang kanyang trabaho upang magtagumpay sa kanyang mga layunin sa buhay. Kaya, walang paligoy-ligoy pa, ipatuloy natin ang kanyang kwento. 4 ang aking anak. Pwede ko ba sabihin? Yes. Yes. Ang aking mga anak ay mamaya. Ipapakita natin yung mga picture on the background. Yes. Ayan, ang aking panganay, si Lizelle, si Brian, si Princess, at saka si Michelle, 4. Ay habang pinag-aaral ko sila, hindi ko pinagkaitan ng pagkakataon ng aking sarili because yun ako eh. Gusto ko talagang mag-lead at gusto ko mag-public service. Sabi nila kasi, sabi nila, ano ba yan? Hindi ka ba napapagod? Sabi nila ganun. Sabi ko, yung responsibility ko sa family, sa anak ko, sa asawa ko, sa pamilya namin, hindi ko yan winawala. But sabi ko, mayroon din akong sariling gusto. So, itatawid ko to siguro, gagawin ko, medyo mahirap, but masaya ako. So, masaya ako talaga sa public service. So, ayan. So, ako ay way back, nag-aral ako sa FEU noon. Graduate ako ng Bachelor of Science in Commerce, major in Management. That is my picture! Yes. Yes, at the middle, yun ang aking picture. So, ako ay revolutionary graduate, 1986. Wow. Panahon ng Aquino and Marcos conflict whatsoever. But siguro, ayan. And then after that, I got married and then nagkaanak na, but I pursue pa rin. Gusto ko kasing maging professor. That's right. Yes, political science. And then nagkaroon ako ng konting masteral on the FEU, kahit may 2 anak na ako. Nag-master ako ng 9 units, but eventually nalipat na kami ng San Jose del Monte. Mahabang kwento na tungkol sa family. So pagdating ko dito, sabi ko nga, baka mayroon akong abilidad at saka dito ako masaya. Yun, na-pursue ko bilang homeowners officer, naging president, naging barangay justice. So, papasukin ko na yung talagang LGU, local government unit. Yun yung pagiging kawani ng barangay. Yes. At first, sumali kami, but hindi kami pinalad with so many. I rank as 11th place. It's okay. Sa akin, out of 50? After, yes. Wow. After nun, at saka hindi naman ako ganun kakilala, wala akong kamag-anak, dayo lang kami dito, siguro yung tapang, tsaka yung challenge, Yes. nandyan siya, hindi ako takot matalo. Of course, gusto ko manalo. But hindi naman ako takot matalo. That's it, 2 lang naman ang paglalagyan. Yun yung simula na sumali na ako sa LGU. So, lumuluwag, nagkakaroon ako ng edad, and then eventually, pag senior na ako, siguro mag-work ako, hindi na masyado. I-devote ko na siguro ang sarili ko sa asawa ko, sa mga pag-guide sa aking mga anak, because may kanya-kanya na silang lahat ng buhay. Although, wala pang married. Yes. But mayroon akong special na ako. Si KL, ito. Very handsome boy. LCC, favorite color ko is yellow because sunshine. I call myself a sunshine. So, my sunshine, my number 1 apo, yan ang aking apo, anak yan ang aking panganay, si Lizelle. Then si Brian, may singit ko lang nasa Taiwan, binata pa siya. And then si Princess, nagtatrabaho na siya sa isang magandang kumpanya, very stable. She's engaged na. I see. So, here, makakagkaroon. And then my bunso is working in America, in Colorado. A single, 26 years old, 27 years old. 27. So how many kids are with you now, ma'am? 4. But how many are here with you, staying in your 2. home? 2. Yes, Okay. the panganay, the mother. Yes. But sa bahay namin, 2 lang kami ng asawa ko because nagkaroon kami ng
Parang meron kaming parang internal na kapag nag-settle ka na by your own, Yes, you have to go be. out. Yes. So, minsan, hindi naiintindihan ng mga Pilipino yun. So, but ako, yun yung pinag-aral ko sila, but pwedeng guidance para sa akin. Pero yun yung buhay na sinet mo, pinag-aral ko sila, nagkaroon ng magandang trabaho. So, ako ay graduate from Far Eastern University. Ay, wow. Tamaraw. So, yung aking panganay, graduate din siya sa Tamaraw, FEU. FEU, Commerce yes. din, major in management. Oo. Tapos yung aking pangalawa, then yung aking naughty only son. Yes. So, nagtatrabaho siya ngayon sa Taiwan. Yes. Yes, sabi ko, mag-asawa na siya. Parang ayaw niya pa. Nag-aral din siya, but undergrad. How long has he been in Taiwan po, ma'am? 5 years. 5 years already. I see. He's almost a resident po doon. But hindi naman sila na-homesick because of the technology. Yes, that's right. Yes. And Princess is working, pwede ba sabihin kung saan siya nagtatrabaho? Yes, you may. Sa Shell. Sa Philippines, so napakaganda siya ba? But she was graduated at the UST. Yes. Yes. Very nice. In finance. Graduate siya ng yes. ng BSc and then major in finance. Wow. Yes, that is Princess. And Michelle is graduate from Lyceum. Lyceum, yes. All here in Manila. Siguro, nung nag-aaral pa siya, naka-mindset siya na magtrabaho sa ibang bansa. Mahirap lang kami, but talagang iniraraos ko yun na gusto niya mag-OJT. Nag-OJT siya sa California. I see. So, siyempre, naghiram ako ng pera summer, but naibalik naman sa... How long did she, 1 year ang OJT niya? Nung 3rd year siya. Then, bumalik siya. Kasi ngayon, ang OJT ay hindi na sa 4th year. Kasi pag 4th year, hindi na sila bumabalik. Sabi nila gano'n. But ang OJT nung 3rd year siya, tapos nung bumalik siya, then nag-4th year siya, ganyan. Tapos naka-mindset pala siya sa trabaho na nandun siya sa Colorado. Still Colorado, yes. So, nagbibuild na sila ng kanya-kanilang buhay. So, me, going back to the public service, yes. Yun yung gusto ko, although yung aking asawa kasi is twice nang na-stroke. I see. So, habang inaalagaan ko siya, so gusto ko rin i-pursue. Siguro, sinasabi ko kay Lord, hindi naman siguro pagiging selfish yun na gusto ko talaga mag-public service. Yes. Gusto kong maging senior on the public service. That's right. Gusto kong mag-share, gusto kong magbigay ng tulong or ng assistant, friendly, gusto kong makipagtawanan, makipagkainan, dun sa mga tao hindi ko kakilala. That's true. Yes. Parang masaya ako sa gano'n. Yun yung gusto ko. That's why medyo mahirap on the politics, sabi nila. But I am guided by the Lord. Yes. Pinipilit kong maging mabuting tao. Although hindi ka nga perfect, and then magiging sa family ko ganun din, but we are not also perfect. I have my 4 child, but kagaya ng daliri ko, hindi sila pare-pareho. So I have to, but bilang nanay, masaya. I'm trying my very hard. Siguro I have a little bit of my knowledge, of my guts. I have this perseverance. Yes. To get high, although it's hard, but eventually iniisip ko kung maaaring natalo ako, because that's not siguro yun. Sabi ko, it's all about timing. Natuto na rin ako, it's all about timing. But yung pursue the ambition, sabihin na lang the ambition, the satisfaction for yourself to be able to help to others, not only in the form of money, in the form of goods, in the form of camaraderie, drink with them, eat with them, smile, dance with them, Zumba. Zumba, a lot of organization I am affiliated. Yes. And you are. The TODA, can I mention the TODA? We are operator. Yes. I see. Okay, even the TODA. But in the TODA, I am affiliated with the TODA. Almost all of the TODA drivers, I think it's 700 members. Okay. Most of them are my friends. Yes. I'm also one of the boys. Yes. Then,
and sports. Yes. Yung mga mother, volleyball team, na mga mother na all mothers, meron affiliated din ako sa kanila. Yes. Nag-organize kami, but hindi ako nag-officer, nag-advisor at the back. Ako yung nasa back. So, affiliated din ako sa kanila. Gusto ko maging healthy sila, maging masaya sila sa simpleng buhay nila. Not only magsaing, maglaba, magluto, or something. Kailangan din nilang ilabas yung masaya sila, nakikipaglaro, physically fit, and then mayroon silang talent to play. This also in basketball also. I am also one of the boys. Mayroon dito And you play? organization ng KBLA, Yes. parang asosasyon yun ng mga seniors na Mga seniors basketball. nagbabasketball. Organized by, I think it's organized by CAP Sinon Nolasco, siyempre supported by CAP Sosen. But I think kasama dyan si CAP De Vera and Kagawad Lorenzo. Yes. Bernie Lorenzo. So, dahil Yes. kagawad ako at active akong in organization, I used to eat. Tuwing nag-o-opening sila, nandyan ako. Pag nag-championship, nandyan din ako. So, I look myself one of the boys on the side na yun. Oh, I saw something similar, Ma'am. You were rooting for the Ginebra team. Of course! Yes. Diyos ko, I am longing for Ginebra team talaga. From way back, Toyota, Jaworski fans. Jaworski, yes. Yes, I have my new stamp nung hindi pa nasunog yung post office. Mayroon silang nilabas na stamp all about Robert Jaworski. They have. I buy it. Yes, nag-buy ako ng stamp at sa mga picture niya na gano'n. Kailan lang yan before nasunog yung post office. Yes. Because of my Never Say Die. Just Okay. like Never Say Die. Yun yung gusto Never ko. Say Not Die, because yes. hindi sila magaling. Not because na sobrang galing nila. But nakakagawa sila ng milagro. Because of the never, kapraso na lang, hindi pa sumusuko. Pero may mga panahon na, siyempre, natatal. But now, I'm cheering for Up to now, of yes. course, I'm cheering for him. I remember Fernandez and, you know, Crispa. yes, sa Crispa. On the opposite side. Yan. I know. And then ngayon, minsan, pag medyo, ako, sinasabi ng mga anak ko, alam ma, gusto mong pumunta ng Araneta? Yes. Last year, nagpunta kami ng Araneta, one of the Ginebra and what do you call the kalaban? Cheering. Yes, for I saw Ginebra. that. Yes. That's right. Yeah. You Cheering with mentioned that. the open Yes. for Ginebra. But you yourself, Ma'am, do you play basketball? Yes. Not at all. Volleyball before on my high school days. Yes. But nung ngayon, hindi ako makapaglaro. Although gustong-gusto ko because I am a pasain. I So, see. kung maglalaro ako, Nagka- magpapasa ang kamay ko more than a month. Hindi naaalis. Ganun. So, Like hematoma type. sobrang, yung nag-work ako, work hard night and day just to, di ba, yung family. I know. Pinag-aral, nahirap lang talaga kami. Nang pumunta kami ng bakod, wala kami. Diyan talagang, I make it 36 hours a day. Ang ibig kong sabihin, yung double the 24 hours. Parang hindi mo na alam yung gabi sa araw. Sobrang laspag, look at my hands. Saka ko na lang sila ipagawa. Trabaho talaga. And then, so, marami nang sumasakit. Tuhod, ganito. So, I have to maintain the 48 kilos. I see. Yes. Kasi, pagka bumigat ako, sasakit ang tuhod ko. Tsaka yung aking mga... So, Cannot support. advice ng doktor ko, internal medicine. But, luckily, no maintenance. Ay! No vitamins. Congratulations. Yes, congrats to me. So, kahit na Very rare sabi nila na mag-take ng diet sa pagkain, sa kakapanood ka ng Netflix sa Korean, isa lang ang kanin na kinakain ko. Yes, nasanay ako kasi sila nakikita ko, isa lang ang kinakain nila. So, isang cup lang. Yes. So, sinasabi ng doktor para hindi ka magkaroon ng diabetic. But talagang very sweet tooth ako. More on chocolate. Super chocolates. Kaso lang ngayon, dark chocolate dito. Yes, dark chocolate. It's even healthy for the brain. Opo, Yes. kasi even sa family ko, very ako.
Very close ako sa family ko from Yes. actually may new picture kami. Nag-birthday yung pamangkin ko, anak ng kapatid ko, yan ang nanay ko, tatay ko at mga kapatid ko. Yes. So yan ang mga latest kong picture nung linggo lang yan. So close din ako sa mga kapatid ko. But where are they po? Saan po From sila? Pampanga. I am from You are from Pampanga, yes. Yes, So you must be one of the best cooks around here, ma'am, aside from being very good with livelihood and all these mga trinkets maybe, that you are making. Tapos may kahinaan. Takot Really? Yes, natatakot akong isugal yung luto. Ba't sabi ng mga anak ko, masarap daw ako magluto? Yeah, maybe you're just humble or you just don't like the extra or additional, All my you know? sisters, galing sila magluto. Talagang Pampanga kasi. pinangangatawanan yung Pampanga. Ako rin pinangangatawanan ko, ba't dito lang sa house? Hindi ako magkaroon ng guts na sa iba. Yes. Yun yung medyo, siyempre may kahinaan. Yun yung kahinaan ko. Magaling akong tagakain. But it doesn't show, you don't even bring any. From Candaba, Pampanga, the flood base. Kumbaga, yun yung basin ng baha. Ganyan. So, from Candaba, Pampanga. So, yung mother ko is 80 plus and the father ko also. So, mabilis akong dumadalaw sa amin because gusto ko rin ma-enjoy yung kanilang pagiging old na, diba? Given a chance once a month, present. Pupunta ako sa kanila. They say hi, bibili ako konting pagkain, kakain ka na, after kumain, picture, then go. Yes. Na ako kasi gusto kong maalala ng nanay ko yung sabay kami kumain kasi siyempre nakakalimutin na sila minsan. At gusto kong pag nakita niya ako, Sabet, ang tawag na sa akin, Sabet! Ganun. Tapos ako naman, kikay-kikay ako, picture, kain-kain, after kain, bye-bye. That is sad part. Yeah, I know. But very siguro, dadanasin ko din, kagaya ngayon, dalawa na lang kami sa bahay. But nandyan lang naman yung mga iba. Then, pumunta naman sila dito. At saka, plus the technology. Yes, that's right. Yes, it's very easy to communicate with anyone, anywhere in the world. Yes. But medyo old school ako dyan. Hindi ako masyadong mahilig sa Facebook. But naisip ko nga kanina, sabi mo, anong sinasabi mo? Yes. Dapat malaman ng kapitbahay ko. Yeah. Anong ginagawa ni Lisa? Ganun. Diba? Ano ba itsura niya ngayon? Sa nakaraang bahagi, ipinakita namin sa inyo ang pamilya ni Liza at ang kanyang masidhing dedikasyon bilang asawa, ina, anak at kasapi ng pamilya. At ngayon, mananatili kayong nakatutok upang alamin ang higit pa tungkol sa buhay ni Liza sa part 3 kung saan tatalakayin niya ang kanyang pagiging barangay justice, ang kanyang mga karanasan bilang dating barangay kagawad, at ang kanyang mga nakaraang proyekto sa Livelihood Committee at Social Services dito mismo sa Voice of Impact. Part 3. Susunod na.